Nilayo po sa akin at karangalan na maimbita sa inyong pong iglesia sa lugar po na ito. Natutuwa po ako dahil yung pastor niyo po dito at saka yung mga karamihan ng mga attending niyo dito ay mga kakilala ko rin naman po. Sabi nga, alam niyo po, ako bilang pastor, dito sa pag-aaralan natin yan, hindi po ako makakatayo dito kung wala po yung sinasabing aral po ng gospel. Walang sino man ang qualified dito. Kahit na gaano kaganda yung introduction sinabi sa isang speaker, hindi siya yung pinakasentro noon. Ang pinakasentro noon, yung pinakaminsaheng sinasabi ng Ebanghelyo, which is ang ating Panginoong Jesucristo. Sa oras po na ito ay magkakaroon po tayo ng isang topic na kung saan po ito po'y ibabase ko doon sa lahat ng mga naranasan ko sa panahon ng mission work sa pangangaral ng gospel. At sa panahon po ng pangangaral ng gospel, ito po yung nakita ko sa paligid. Alam niyo po ba, ang Biblia meron lang tinuturong isang gospel. Pero tatapatin ko po kayo, nakakalungkot, maraming church iba-ibang tinuturong gospel. At yun yung pinakamahalagang dapat maunawaan ng lahat. Yung tinuturo ng salita ng Diyos na gospel. Dahil yun lamang ang tinuro ng Panginoong ipinasa niya sa kanyang mga alagad. At yun lang ang may kapangyarihang magligtas. Wala na pong iba. Sa panahon po kasi ngayon, ang daming karagdagan ng gospel. Even sa San Fernando, Pampanga, may nagbigay sa akin ng tracts. Yung gospel, sa katuruan nila, introduction si Jesus Christ, ang kasunod, pinalaya ka na sa kahirapan, hindi ka na maghihirap, hindi ka na magkakasakit. Wala akong nabasang ganun sa Bible. At maraming patunay sa Bible, even yung mga alagad ng Panginoon may sakit. Even si Apostol Paul na Keglain, meron siyang isang kahinaan sa kanya na tinutukoy ng mga Bible scholars, sakit yun para hindi siya makapagmalaki. Nagpapagaling siya ng may sakit, pero siya rin mismo ay may sakit. Pinalaya ka na sa kahirapan, hindi ka buntot, ulo ka. Kaya kailangan daw mayaman ka. What? Grabe. Ang gospel plain. Plain lang ang itinuturo ng gospel. Romans chapter 1 verse 16. Sabi ng Bible po, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to those who believe. First, the Jews, and then to the Greeks. Plain lang sinasabi ng doon. The power of God unto salvation is the gospel itself. At kung pag-uusapan po natin ay ang gospel, bago po tayo magpatuloy, pwede po ba muna tayo pansamantalang po? Nanalangin po muna tayo. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga po nito, kami po ay lumalapit sa inyo. Patuloy na nagpapasalamat sa inyong pong kabutihan, sa inyong pong mga pagpapalang ipinagkaloob sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa opportunity nito na ibinigay niyo sa amin na muli na naman kaming makalalapit sa inyong presensya. Lord, we welcome your presence in the middle of us. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy na humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa sa inyong pong harapan. Lord, sa oras na ito, patuloy na ang inyong mga salita ang siyang magbigay po sa amin ng mga paalala. Kayo po ang siyang maging guru namin sa pagkakataong ito. Gamitin niyo lamang ang inyong lingkod sa aking pagtuturo sa oras na ito. Patuloy na ang pangalan niyo ang maitaas sa lugar po na ito. Bless each and every one of us as we study your word this morning. We thank you, Lord, and we give you back all glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Alam niyo po, nung time po na magbigay lang po ako ng konting kwento, no? Before po,
magkakasama kami nito eh. Mga teenager pa kami noon eh. Teenager pa ba? Hindi. Ano na, no? Medyo young professional na rin. Noong time na yun, mga siguro 20, 21. Pero kami nila Jess noon, talagang younger age, magkakasama na kaming to. Even kahit si Nomer. Ano kami noon? Sa isang, ang tawag doon is Kuryakos. Na pagkakamalang ko nga doon, parang pagkain eh. Karyowa. Pero si ate, ano po, ate si... During that time sa Potrero po, naka-attend ako noon at ako po ay tuwang-tuwa. Na-meet ko sila noon. Naging active ako noon sa gawain ng Panginoon. Ako po yung madalas ay inuutusan ng pinaka-ano namin noon. Oh, tawagin mo si ganito, tawagin mo si ganito. And then, meron pong pagkakataon nito. Ito po yung pinaka, yung point. Ito po ibibigay ko yung pinakapunto ng kwento na ito. Meron pong pagkakataon na Bible study doon sa lugar ng isang kapatid namin doon sa pananampalataya sa university na nagsabi siya mag-invite kayo. So, in-invite ko yung mga tropa ko, mga barkada ko, mga schoolmates ko doon sa area ng Banana Road, Orange Road. Pinapunta ko sila. And then, nung pumunta sila, ang topic po is about evangelism, yung gospel. Alam niyo po ba, nung time po na yon, na nagkaroon kami ng Bible study, napahiya ako noon. Alam niyo po kung bakit? Tinanong ako nung inimbita ko. Alam niyo yung tinanong sa akin? Simpleng-simple lang. Ikaw ba pare? Niyaya mo kami dito. Siya ka na ba pupunta ka sa heaven? Sabi sa akin. Yung tanong po na yon ay nagkaroon ng malaking sampal sa akin ng oras na yon. Kasi during that time, kadalasan, isa sa common na word na binabanggit naman na nag-invite, mga soul winner. This is a very common word na binabanggit, soul winner. Kasi nag-i-invite ka eh. Paano ko magiging soul winner? Ako hindi pa winner. Hindi ko nga nasabing hindi ako nakasagot eh. Samantalang ilang taon na ako dumadalo noon. Isang malaking bagay na nagbigay ng malaking katanungan sa akin noon. At kahit dumadalo na ako noon, yun ang parati kong fear na matanong ng ganon. Tatapatin ko po kayo. Pag matanong ako ng ganun, takot na ako sumagot. Kaya ayaw ko na mag-imbita kasi napapahiya ako. Eh, biro mo nga naman, iniimbita ko sila para maligtas sa Panginoon. Ako mismo hindi ko masagot. Hindi ko po inaano yung anuman saan mong pagtuturo, pero yun po yung na-encounter ko during that time. I am being a part ng isa rin pong training noon, yung sinasabing SOW, SOW2, hanggang 3 o whatsoever. Tuwing nag-attend kami ng worship service, meron pong tinatawag na 1 hour na klase kami before Sunday service. So tapos ko yun. Pero doon sa class na yun, never na naituro yung pertaining sa gospel. Never na naituro yung importance ng gospel na ang bawat makapakinig nun dapat maintindihan niya yun. At alam niyo po ba, yun ang isang bagay po na naging dahilan bakit ako naging pastor. Ayoko po maging pastor, tatapatin ko po kayo. Ang buhay ko po hindi pang pastor. Kaya kilala ako ni Jess. Medyo nauna lang akong graduate sa kanya sa mga ganun-ganun dati. Pero kasamahan ko rin dati sa mga ganun yan. Ibig sabihin, yung paraan ng buhay ko hindi po pang pastor. Kasi nung panahon ng kabataan namin, rock and roll dudes kami yan, mga mahilig kami sa mga, tugtugan, rock-rockan kami yan, banda-banda kami dati. At saka yung lifestyle, hindi talaga ganun. Hindi nyo kami makikitaan ng pagiging decent. Yung paraan ng pananamit, wasak-wasak yung pantalon, ganyan. No? Parating naka-short, something na ganun po. Which is, kung titignan nyo po, ang Panginoon, pagka tinawag ka, kahit ayaw mo, susunod at susunod ka. At sa oras po na ito, tatalakayin po natin yung isa sa pinakapangunahing aral na tinuturo ng Biblia na kailangan
bawat isa naiintindihan. Alam niyo po kung bakit bawat isa dapat naiintindihan? Kasi hindi niyo po kailanman madadala sa Panginoon ng isang tao na nagkakaroon ng pagtatanong kung mismo kayo hindi nyo alam yung kahulugan ng pinananampalatayanan nyo. Ito yung isang weakness ng maraming churches ngayon. Hindi rooted sa gospel ang member, kaya ang member, para bang ang dating ng kanyang pagiging miyembro, pagka nagkakaproblema siya, hindi na siya nagiging anak ng Diyos, hindi nagiging saved, hindi na siya yung dati. Iba na siya. Hindi malinaw sa kanya yung kalagayan niya. Ito yung kailangang maunawaan ng lahat kung ano ba ang ibig sabihin ng sinabi ni Jesus Christ, Matthew 28:19-20, "Go ye and preach the gospel at all nations. Make them a disciple, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, and teach them to observe all things I have commanded you. And I am with you always and to the end of the age." Nung sinabi ni Jesus Christ yun, bago siya nag-ascend going to heaven, yun yung kanyang binigay na Great Commission sa lahat ng mga sumampalataya sa kanya. At nung sinabi niya po yun, naiintindihan yun ng lahat ng kanyang mga alagad. Hindi mo pinag-uusapan dito kung pastor ka, kung worker ka. No! Ang gospel, para po sa lahat yan. Dapat ikwento niyan. Hindi dapat yung mga politika, chismis ng artista, chismis ng kapitbahay nyo, pinag-uusapan nyo. Ang pag-usapan nyo, sabihin nyo yung gospel sa tao. Nakakalungkot, maraming Christian nakikisaw-saw sa politics, nakikisaw-saw sa problema ng kung sino-sino. Bakit hindi yung problema na ipangaral ang gospel ang ating atupagin? Alam niyo po kung bakit? Sabi nga, pag pinag-usapan gospel, ano po ba ito? Ano ba ang tinuturo ng Bible tungkol dito? Nasaan yung ating Bible reading? Ayun, sige. Pakibasa nga, kapatid, 1 Corinthians chapter 15 from verse 1 to verse 4. First Corinthians chapter 15 verse 1 to verse 4. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. Na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong pangahawakan, malibang kayo sumampalataya ng walang kapuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat ang akin din tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So ang tinutukoy na ang sinasabi po diyan na nakasulat sa mga kasulatan tungkol po sa kamatayan ng Panginoon. Lane ang tinuturo diyan, kamatayan ng Panginoon. Hindi yung serbisyo mo, hindi yung kwento ng buhay mo, hindi yung performance mo na ginawa mo habang ikay naglilingkod sa Panginoon. Ang sinabi diyan yung ginawa ni Kristo sa krus na namatay siya para sa atin. Amen? Plain ang gospel. Sa pamamagitan niyan, ligtas kayo. Wala nang iba. Ito yung isang aral na kinakailangan maintindihan ng maraming mananampalataya. The power of God unto salvation. Bakit power of God unto salvation? At bakit ba kailangan may salvation? Bakit nagkaroon ng salvation ang tao? Bakit kailangan iligtas? Wala bang kakayanan ng tao na maligtas ang kanyang sarili? Yan yung mga tanong ng marami. Nasa Bible study ako dati ng San Fernando, doon sa area na kung saan nag-start ako ng mission noon. Sa kanyang pagtatanong, dahil ang topic ko noon is about God's love, sabi niya sa akin ganito. Ganito kasimple yung kanyang tanong sa akin. Pastor, lasing pa eh. Binabawalan nga nung nanay niyo. Okay, uminom dyan. Sabi ko, sis, hayaan niyo po. Pag pinaalis niyo po yan, lalong hindi makakapakinig yan. Sabi ko, ganun. Hayaan niyo lang po siya dyan. So,
Nung tapos na po kami, nagkaroon ng question and answer portion, sabi niya ganon. Alam mo, Pastor, ang ganda ng topic na eh. Pero may isa akong question, sabi niya ganon. Kung tunay na ang Diyos ay pag-ibig, bakit miserable ang mga buhay namin? Sabi niya ganon. Bakit ang dami naghihirap? Ang daming ganito. So, bigyan natin ng pansin itong mga ganito ha. Kasi ang pagtuturo ng gospel sometimes nai-interrupt because of that kind of questions. So kung ito po ay mabibigyan nyo ng talagang kaukulang paliwanag na tinuturo ng salita ng Diyos, makikinig sila sa inyo. Sometimes kasi yung hindi nyo pagsagot sa kanila dahil kulang nga sa pag-aaral, nagkokos yun ng ano sa kanila, lalong mawalan ng interest or yung tinatawag kong lalong hindi magtiwala sa Diyos. Kapatid, can you read Genesis chapter 3 from verse, I think 16 to 19. Bigyan muna natin ng historical facts. Bakit nagkaroon ng ganong sitwasyon ang mundo? Alam niyo po, in Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2, before you read this, brother, sabi po ng Bible, all creation na ginawa ng Panginoon is perfect at maganda. It is good, always it is good, always. Sa lahat ng creation niya, sinabi niya perfect, napakaganda. At bago nga nilikha ang tao, hindi na kailangan magtrabaho, kakain na lang, pipitas na lang, kukuha na lang ng kanyang kakanin. Mamumuhay siya ng masaya, biro mo siya yung mamamahala sa lahat. Isa lang ang bagay na ipinagbawal sa kanya, huwag mong kakainin. Yung punong kahoy, bunga ng punong kahoy na nakakalam ng mabutit masama. Dahil kapag kaya na hinawakan, kinain mo, iyak na mamamatay ka. Nalin lang sila ni Satan. After na nalin lang sila ni Satan at nagkasala, ano ang nangyari sa kanila? Kapatid, basa. Genesis chapter 3:16. Sinabi niya sa babae, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Manganganak kang may paghihirap, ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa. At siya ang mamumuno sa iyo. Verse 17, at kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na huwag kang kakain niyon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Verse 18, mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo, at kakain ka ng tanim sa parang. Verse 19, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok, at sa alabok ay babalik. Itong linaw ng sinabi, no? After na nagkasala yung tao, yung pinaka-privilege nila para doon sa lahat na creation ng perfect, ano nangyari? Nawala. Yung perfect creation ng God, ano? Nakakalungkot na sumpa dahil sa kasalanan ng tao. Bakit may bagyo? Bakit nagkakagulo ang mundo? Bakit may baha? Bakit may mga kung ano nangyari? Yan ay cause ng sumpa ng Diyos sa unang sin pa lang ng tao. Bakit yung mga babae nahihirapan sa panganganak? Hindi yan plano ng Diyos. Nakikita niyo po doon, direct ang sinabi, mahihirapan ka sa iyong paglilihi at panganganak. Hindi ba't karamihan ng mga nanganganak halos minsan yung isang paa nandun sa hukay? Bakit yung mga pagtatrabaho ngayon sobrang hirap? Mahal ba tayo ng Diyos? Mahal tayo ng Diyos, pero naging part yan ng curse noon. At dahil sa curse na yun, ano nangyari? Lahat ng salin-lahi, ganun ang dinadanas. Kaya walang question na bakit ang buhay ng mundo, kahit anong pagsisikap ng marami, hindi perfect lahat ang situation. Kahit Christian ka. Kaya yung mga nagtuturo ng gano'n na kapag ka ikay Kristiyano, bedo process, it is a big mistake na sabihin mo sa isang Christian. Nandito tayo sa mundong hindi perfecto. Hindi ito yung plano ng Diyos. Makikita natin doon sa sinasabi doon, after na nag-fall ang tao sa sin, hindi po natapos lang doon, nag-continue yun. Romans chapter 5 verse 12, kapatid.
Romans 5:12. Romans 5:12. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yan malinaw na sinasabi, buhat doon sa unang tao na nagkasala, lahat ng isinilang na tao ay nagkasala. Ang tao may katwiran pa rin dyan. Pag nandun po kayo sa mga lugar na, marami po kayo makikita at makakausap ng mga matatalinong tao na magsasabi, paano naman po? Ganito, pastor, bata pa lang, tinrain na ng magulang maging mabait. Yung tipong dinalagaan na talagang pinalaki doon sa matuwid na pamamaraan. Hindi ba naman yun magiging matuwid na sa paningin ng Diyos? Ganyan ang may konsepto ng marami. Yung, paano naman yung mababait naman yan, ganito. Ibig sabihin ba, yan ba kahit mabait yan, kung sila'y mamatay at hindi nanampalataya kay Kristo, pupunta pa rin niya sa hell? Mabuting tao naman yan? Ganun yung kadalasang maririnig nyo. Etong mga ganitong tanong, ang Biblia may sagot din. Alam niyo po kung bakit? Ang sabi ng Bible, Ecclesiastes 7:20, kapatid. Ecclesiastes. Ecclesiastes 7:20. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Direct ang sinabi ng pinakamatalinong nabuhay sa buong mundo. Ang Book of Ecclesiastes ay sinulat ni Haring Solomon na ayon po sa historical facts. Nire-respeto at ginagalang yan ng mga ng mga mauhusay po na philosopher. At alam niyo po, yung sinasabi ni Solomon na yan, pag binasa niyo po yung account ng mga sinulat niya, hanggang panahon po natin updated. Yung mga philosopher dati, yung mga matatalino dating sumulat, ngayon po, obsolete na yung sinulat nila. Pero siya, hanggang ngayon, pwedeng gamitin. Kasi, ang sulat niya ay Word of God. Amen. Yun yung kakaiba. At sabi ng Romans chapter 3 verse 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Meaning, walang taong nabuhay sa mundo na hindi nagkaroon ng pagkakamali, kahit mabait. Kahit sabihin mo na yan ay hindi halos nagmumura, gumagalang sa magulang, makikita mo sa pamumuhay niya talagang disente, walang ginagawang kamalian. Ang sabi ng Bible, walang taong matuwid na gumagawa ng mabuti na kailanman ay hindi nagkakasala. Ang standard po kasi natin, iba sa standard ng Diyos. If you read Book of Matthew chapter 6 yun, sa tao, para ikaw ay nangalunya, kailangan may personal contact. Sa Diyos, maisip mo pa lang. Ganun na. O tapatan tayo mga kalalakihan dito. Isa sa pinaka-weakness ng lalaki ay ang kanyang mata. Kaya yung mata na ito, kapag ito ang ginamit ni Satan sa inyo, pwede kanyang pabagsakin sa pamamagitan ng isang magandang babae. Si Haring David na isa sa pinaka-most beloved king ng Israel, sa isang iglap na pabagsak ni Satan sa pamamagitan ng pagtingin niya sa isang magandang babae. Sinabi ni Jesus Christ sa Book of Matthew, yung mapatingin ka lang sa isang babae ng masamang mahalay, ikaw ay nangangalunya na. Wala ka pang ginawa. Sino dito mga nag-aaral ng psychology sa college? Isa sa pinag-aaralan yan, part yan ng pagiging kahinaan ng isang lalaki. Di sigurado, sablay na lahat ng lalaki, wala nang pupunta sa heaven.
Pag sinabi tunay na lalaki kasi meron kasi hindi talaga ganun di ba? Kaso ganito po no. May tanong nga sa akin doon, paano pastor yan? Kung lahat po nagkakasala, paano makakapasok ang tao nga naman sa heaven? Yun po yung pinag-aaralan natin ngayon. Sabi ko doon sa kanila sa Bible study. Kaya po dito pumapasok yung gospel. Yung gospel po na sinasabi ng Biblia, the power of God unto salvation ay kayang magpawalang sala sa iyo, kayang gawin kang walang sala, kayang gawin kang banal. Yun ang ibig sabihin po ng power of God unto salvation. Magbibigay lang po tayo ng dalawa. Mahaba po yan, marami yan, pero gawin nating maiksi. Alam niyo po ba na ito yung kailangang maintindihan ng marami kapag siya po ay nakapakinig ng gospel? Kasi ito yung madalas na problema ng marami. At ito po naranasan ko sa isang sa isang dako sa Pampanga noon. Nung meron akong naturuan ng ganito, tumanggap siya, nag-accept siya sa Lord. At nung time na yun, na tumanggap siya, after na matapos yung service, panihin niya akong nilapitan. Paglapit niya sa akin, inalabit ako, Pastor, pwede po bang magtanong? Uwi na po ba kayo? Hindi pa naman kapatid kakausapin mo pa yung mga iba rito. Bakit po ba? Mayroon lang po sana akong gustong linawin sa inyo. Ako po yung tumanggap kanina. Sabi niya, tumanggap po ako, sa pagtanggap ko, naniniwala po ako na sa sinabi nyo, yung kanina, na yung John 3:16. This is a very common verse, di ba? Kapag pinipreach natin yan. Dahil mahal ng tao ang Diyos ang gumawa ng solusyon. Ano yung solusyon ang ginawa ng Diyos? John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Naniniwala po ako doon. Naniniwala ka naman pala Ano po yung mo? Paano ko po matitiyak na talagang ligtas na ako? Sabi niya gano'n. Gusto niya talaga? Tiyak na tiyak? Talagang yung niya. Kaya alam niyo po, ang isang magandang, isang maganda sa pagtuturo, yung may experience mo sa labas Yung mga tanong mismo na yon, magbibigay ng ng pagkakataon para ma-open yung pagiging totoong maliligtas ang tao. So, okay lang ba bro na hindi ka muna uwi? Napakaganda ng tanong mo. Halika rito, sabi ko gano'n sa kanya. Tabi tayo. Pwede mo ba akong bigyan kahit mga 10 minutes? Maximum na yun, sabi ko. Pinaliwanag ko sa kanya. At alam niyo nung narinig niya po yun, alam niyo sinabi sa akin, niyakap ako. Sabi niya, alam niyo po, almost more than 10 church na po yung napuntahan ko. First time ko pong narinig itong paliwanag na ito sa inyo, sabi niya. Hindi po ako nagbo-boast tungkol dito Nasabi niya po ito dahil nung time na yun, na-confirm niya. Sabi niya, tiyak niya na siya ay papasok sa karya ng Diyos dahil sa salita ng Diyos. Natatandaan ko, nagba-Bible study ako sa Pampanga, merong dumalo roon na mga active miyembro ng church. Hindi ko na babanggitin yung church, mga kilalang church to. Malalaking church to sa Metro Manila and even sa buong Pilipinas. Tinanong ko sila. Pagtanong ko sa kanila, opo, sige po. Tapos, dahil yung iba, mga hindi nga mananampalataya pa, gospel yung topic. Ngayon natanong ko muna, sino po dito yung nakakatiyak na 100% pupunta sa karya ng Diyos? Nagulat ako, hindi sila nagtaas. Nung tinanong ko sila, 10 years na, yung isa 12 years na sa church. So, naano ako doon. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, bakit niyo po nasabi? Sabi niya gano'n. Pastor, kasi wala namang nakakaalam noon. Nagulat ako, sinabi sa akin, wala raw nakakaalam. What? Bakit po sinabi walang nakakaalam noon? Alam niyo po, ito po hindi po ako naninira ng ito po yung realidad. Sinasabi ko po sa inyo to, dahil ito yung totoo. Wala naman po nakakaalam yan Tapos nung tinanong ko naman yung babae, yung mas active pa, yung babae mas active kaysa doon sa lalaki.
Sabi niya gano'n, ako po pastor, patungo na po doon. Oo, patungo na raw doon. Yung kaligtasan niya, patungo na raw doon. Sabi ko, grabe nga. Ongoing. So, ongoing. Sabi ko, natuwa. Nangiti ako. And then, nung nag-topic kami, nag-aral kami, kinamayan ako nung dalawa. Sabi, sorry po doon sa sagot namin, pastor, parang napaya patuloy yung namin. Pero thank you po, pastor. Na-enlightened po kami. After nung so, go back doon sa pinaka-topic, no? Sabi nga gano'n, pag sinabi natin power of God unto salvation, if you read the book of Isaiah chapter 59, verse 1 and verse 2, pakibasa kapatid. Isaiah 59, verse 1 and 2. Isaiah 59 verse 1 and 2, narito ang kamay ng Panginoon. Ay hindi maikli na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig, na ito ay di makarinig. Ngunit, pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkumpli ng kanyang mukha sa inyo, ano pat siya ay hindi nakikinig. Yun. Ang reason bakit ang tao at ang Diyos ay putol sa kanilang tinatawag na connection, yung relationship ng Diyos at tao ay hiwalay, ang pinaka-major reason is sin. At yung sin na yun, ang isa sa pinakamalaking problem na kinakaharap ng lahat ng taong isinilang sa mundo. Kaya nga ang tao gumagawa ng paraan eh. Ano ginagawa ng iba? Naalala ko sa Pampanga, ay, napaghahandaan ko na po yan, pastor eh. Bakit? Nagtayo nga ako ng foundation, meron akong Bible study na multi-millionaire na nagulat ako doon sa niya eh. May ino-operan pa ako ng sabi ko, wag po. Sabi ko gano'n sa kanya eh. Sabi niya, sa palagay ko naman, papasok na ako sa kaharian ng Diyos. Nagtayo raw siya ng foundation, tapos nag-ampun siya ng maraming mga kalat-kalat na mga batang lansangan. Ganun niya. Parang niya is, yung tawang gawa. Yun ang sinabi niya. Yun ang niya eh. Yun yung kanyang pananaw at yun ang sinasabi niya. No? So makikita natin itong bagay na ito, very common to sa lahat ng tao. Bakit po? Ito yung maririnig nyo in reality sa kanila. Pero alam niyo ang katotohanan, ano ang sabi ng Biblia? Pakibasa nga itong talata ng I think 1 Corinthians chapter 13. Tingnan mo nga lang kapatid kung tama yung ko. Medyo siguro bumababa na yung ng internet ng utak ko eh. I think verse 3. Chapter 13, verse 3. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Yun. Ang sabi doon, ibigay mo raw ang lahat. Ano ang pag-aari mo? Kahit nga buhay mo, alay mo eh. Sabi kahit sunugin mo nga raw eh. Sa ibang context eh. Wala raw pakinabang yung kung walang pag-ibig. Bakit pastor? Hindi pa ba pag-ibig yung ginawa ng tao na yon? Anong pag-ibig ba yung sinasabi dyan ng Bible? 1 John chapter 4 verse 10. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubo sa ating mga kasalanan. Yun, ang tinutukoy ng pag-ibig ng Diyos, si Jesus Christ. Kung wala yun sa inyo, wala lahat ng kabuluhan ng ginawa mong mabuti. Amen? Amen. Ang linaw. At ang pinaka-message ng gospel, ang bida ng gospel, sino? Si Jesus Christ. Amen? Amen. Itong bagay po na ito, sabi nga very sabi nga gano'n sa akin, paano yan di walang papasok sa kaharian ng Diyos. Lahat nagkakasala. Ang totoo po talaga, kung wala po talagang gagawin ang Diyos, wala po talagang papasok. If you read book of Romans chapter, I think 6 verse 23. 3:23, I mean. Romans 3 verse 20. No. 6:23, tama.
Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Literally speaking, walang tao dito na hindi namamatay. Nagpapatunay lang na tayong lahat ay nagkakasala. Lahat halos ay namamatay. Kaso hindi lang po yun ang kamatayan tinuturo ng Biblia. If you read the book of Revelation chapter 20 from verse 13 to 14, there is a second death after na mamatay ka. Kapag ka ikaw ay napatunayang makasalanan sa paningin ng Diyos. At alam niyo po ba, wala nang ibang paraan para matakasan ng tao ang kasalanan, kundi ang ating Panginoon. Yung sinabi po ng John 3:16, For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Sino yun? Jesus. Whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. Ang daming naniniwala ron, pero pag tinanong mo, hindi tiyak na pupunta sa heaven. Why? Because hindi nila naiintindihan yung ibig sabihin na whosoever believe in Him. Ano yung pananampalatayanan sa Kanya? At yun po yung mensahe ng gospel. Bakit? Ano ba yung pinaka-mensahe ng gospel na tinuturo ng Biblia? Kapag ang isang tao po ay naniwala sa gospel, mararanasan niyang mapatawad sa kanyang kasalanan. Bakit? Ang sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam niyo, dahil mahal tayo ng Diyos, Romans chapter 5, verse 8, kapatid, pabasa. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Mayroon nang namatay para sa kasalanan natin. Alam niyo po yung kamatayang ginawa niya, kung maiintindihan niyo po yung meaning nun. Ito po, yung pinakasimpleng paliwanag sa sinasabi po ng ng Bible, I think it's 1 Corinthians chapter 5 verse 21. Pakibasa nga kapatid. 5:21. Wala? Sa Corinthians? Wala. Sa 1 Corinthians? Try mo nga sa second. Ang dyan para sa ating kabutihan, siya na di na nakakakilala ng kasalanan, ay naging kasalanan upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Ano yung ibig sabihin nun? Yan o. Tama. Sorry namali ako rito. Minsan kasi yung utak ko medyo kaya umiinom na po ako ng ngayon. Nakakalimot na ako. Kaya pampaano sa brain. Asensya na po kayo. Sabi rito, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan. Upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Ganito po yun. Para maintindihan niyo po yung pinakasimpleng neto. Nung namatay po si Jesus Christ, all sins na ginawa ng mundo, nasa Kanya yung bigat nun. Kung titignan natin, di ba, nung nakapako siya sa krus, nabanggit niya pa nga Ama ko, bakit niyo ako pinabayaan? Makikita nga natin yan halos yung sagot dun Ginawa sa Kanya yun, dahil yun kasi yung prophecy sa Kanya. At yung sinabi ni Jesus Christ, sinabi niya lang yung nakasulat sa Bible. Huwag na tayo magtalo-talo ron. Ginagamit siya ng mga, sa mga debate. Ang daming Bible verses na pinapatunayan na yung sinabi ni Jesus Christ mismo ay prophecy. Nasasambitin talaga yon ng nakapako sa krus. Nung sinabi niya po yon, na nakapako siya, siya yung pinaka naging parusa. Pinaka sinumpa. Siya yung pinaka binigyan ng pinaka matinding parusa para sa kasalanan ng mundo. Ngayon, yung taong makaalam ng ginawa niya, maniniwala doon, sasampalataya doon, yung kapangyarihan ng kamatayan niya, may malaking epekto sa iyo. Bakit?
yung siya na gumawa ng kabutihan, ng sumunod ng kautusan, perpekto niyang ipinamuhay dito sa mundo yung kautusan ng Diyos, nalipat naman sa'yo, ikaw yung naging matuwid. Mayroon pang isang matinding tanong ganito Pastor, paano yan? Halimbawa, pagkatapos kong tumanggap sa Panginoon, di ba hindi naman tayo perfecto, nagkakasala tayo? Sabi gano'n. Meron ang tinanong sa akin ay, alam ko sasagot mo, ligtas pa rin. Sabi gano'n sa akin. Paano? Halimbawa, dumating yung punto na siya nakagawa ng kasalanan na ito. Halimbawa, ginawa niyang kasalanan. Matindi yung niya, pag nanasa niya, meron siyang na hindi niya asawa. Halimbawa, ganun. Sinabi sa akin, ganun yung sinample niya. Pagkatapos, sa cellphone pa siya ganyan, nag-uusap sila ng niya. Na-hit and run siya, hindi siya nakahingi ng tawad. Papasok pa ba sa karya ng Diyos yun? Sabi ko, yung mga tanong na, yung mga tipong ganun na tanong, sabi ko, grabe naman. Para bang gustong tao na to, lahat yata ng no? Yung mga ganung tanong, yung, para bang pipigain ka. Pero alam nyo, may expiration ba yung kapatawaran ng Panginoon? Yun ang isang malaking tanong. May expiration ba ang kapatawaran ng Panginoon? Hebrew chapter 10 verse 14, kapatid. Pasensya na po kayo, medyo umaba ako. Sige po. Sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay, ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinag-aaban. Sa lahat ng panahon. Sa ibang salin, magpakailanman. Pag sinabing magpakailanman ba, natatapos? Kasi ang akala ng iba, niligtas mo lang sarili mo nung tinanggap mo si Jesus Christ. Tapos sa mga susunod na araw, para maligtas ka, parati kang hihingi ng tawa doon. Pag hindi ka nakahingi ng tawa, punta ka ulit impyerno. Wow, sabi sa akin nung ano ba yan? Sabi sa akin nung, ganun po pala, pastor yun. Sabi niyang ganun. So itong mga turo po na ito na naririnig nyo, hindi ko po tinuturo po sa inyo para maging lisensya nyo o magkasala. Kasi kung tunay kayong anak ng Diyos, subukan nyo. Malalaman nyo kung tunay kayong anak ng Diyos. Sabi nga, pagka ang isang tao ay napatawad na, yun lang naman ang humahadlang para maugnay siya sa Diyos. At dahil napatawad na siya, nawala na yung kasalanan niya, muli makukunik ka na naman siya sa Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, 1 John chapter 5 verse 1, ang sino mang sumasampalataya na na siya ang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Ang ibig sabihin, kapag ikaw pala ay nanampalataya, ang epekto nun after na mapatawad ka, ikaw pala ay nagiging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Dahil anak ka, siyempre tagapagmana ka na. Hindi ko na mapanggitin yung ibang verse. Masyadong mahaba na, no? Itong dalawang bagay na ito, ang bigyan nyo ng pansin. Napatawad ka, ikaw ay naging anak, hindi pa ba sapat yun? Marami pa po, maraming patunay pa ang Biblia. Hindi po tayo matatapos kapag sinabi ko po lahat yung mga talata. Napakarami. Ang isa sa pinakamabigat pa nito, ganito, merong isang kwento sa aklat po ng 1 Corinthians. Mabigat ito. 1 Corinthians chapter 5, verse 1 to 5. Sa katunayan ay nababalita na may pakikiapid sa inyo. Pakinggan niyo po ito Ang context, si Paul sumulat sa mga taga-Korinto. Yung Korinto church po yun. Pakinggan niyo po maigi ito. Pabasa kapatid. Sa katunayan ay nababalita na may pakikiapid sa inyo. At ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano. Sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. At kayo ay nagmamalaki pa, hindi ba dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito?
Sapagkat bagaman ako ay wala sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu. Kaya tulad sa isang nasa harapan ninyo, hinahatulan ko na ang gumawa ng bagay na ito. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo ay nagkakatipon kasama ang aking Espiritu na taglay, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. Ligtas pa rin, oh. Tinudas na siya, pero ligtas pa rin. Hindi po natin sinasabi itong verse na to para maging license. Pinatutunayan lang ng scripture na yung promise ng Diyos ay totoo. Whosoever believe in the gospel should not perish but have eternal life. Pero paano naman kung halimbawa dumating yung punto, dito natin malalaman kung tunay kayong anak ng Diyos o tunay kayong nakaranas ng kaligtasan. Bantayan nyo to. Ang sabi po ng Bible sa Proverbs, Old Testament muna tayo, Proverbs 3 from verse 11 to 12. Proverbs 3, kawikaan. 11 to 12. Anak ko, ang disiplina ng Panginoon ay huwag mong hamakin, at ang kanyang saway ay huwag mong itakwil. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang minamahal, gaya ng ama sa anak na kanyang kinalulugdan. Dito makikita natin kapag anak ka ng Diyos at ikaw ay nasa pagkakasala, sasawayin ka niya, bibigyan ka niya ng parusa. No? Yan din yung nakasulat sa context ng Hebrew chapter 12, 5 to 10. Kapag ka ikaw ay anak, papaluin ka. Bibigyan ka ng ano? Bibigyan ka possible ng problem. Bibigyan ka possible ng sakit. Bibigyan ka ng trouble. Bibigyan ka ng kung ano-anong maaaring makapagbigay ng matinding distress sa life mo. Pero kung hindi ka anak, nasa pagkakasala ka, pero wala kang nararanasang ganun, mag-isip-isip ka na. Ang sabi ng verse 7, baka hindi ka tunay na anak, kundi anak ka sa ligaw. No? Kaya, napakahalaga umpisa pa lang. Alam mo na kung tunay mong tinanggap yung gospel. Kasi magmamanifest po sa life niyo yun. No? At ang isa pang sinasabi ng Bible, Proverbs chapter 28 from verse 13 to 14, Brad. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana. Ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay nagtatamo ng awa. Mapalad ang tao na sa Panginoon ay natatakot tuwina. Ngunit siyang nagmamatigas ng kanyang puso ay mahuhulog sa sakutan. Ganito lang po. Sabi nga, yung power na ito ng gospel na kinakailangan maintindihan natin, pag nagkaroon ng epekto sa atin ito, ang isang Kristiyano, kapag ka naranasan mo ang pagkakasala, huwag mo nang hintayin, paluling ka pa. Alam mo kung bakit? Mararanasan mo talaga yung miserable life. Walang anak na nasa pagkakasala na magiging maayos ang sitwasyon ng buhay. Miserable ang buhay mo. Dahil yun ang paraan ng Diyos para i-remind ka, anak, nawawala ka na sa dapat mong kalagyan. Ang pinaka-best na gawin mo noon ay muli kang humingi ng kapatawaran at manumbalik sa Kanya. Ang isa sa pinaka-good news kasi dito na sinasabi ng Bible, ito, magbibigay po ako ng sample na sinasabi ng Bible. Sa Book of John, if you read Book of John, Brother Jess, halika rito. Aywa. Yes, Jesse boy. Jess, si Jess, kami bilang magkaibigan, sasabihin ko sa kanya, bro, hawakan mo ako dito. Hawakan mo siya rito. Halimbawa, siya yung Kristiyano at halimbawa ako ang Diyos. Ang pananaw ng marami, especially maraming Christian na naniniwala ganito, bitaw ka bro. Ganyan ang paliwanag nila sa pananampalataya sa Panginoon.
Pero sa Bible hindi. Awa ka bro. Ganyan, bitaw ka. Nakikita niyo po? Nahiwalay po ba siya sa akin? Ang linaw na sinasabi ng Bible, sige bro, buka na. Ang linaw na sinasabi ng Bible, hindi ka na mawawala sa kamay ng Diyos. Sabi nga ng isang nasa TV, paano kung tumalon siya? Hindi Diyos yung umawak sa'yo. Nakatalon ka eh. Bakit maawayin yung Bible eh? Sabi ng Bible eh, wala na makakawala sa kamay ng Diyos. Tapos nakawala ka, hindi Diyos yung umawak sa'yo. Baka si Satan yun. No? Ang Biblia napaka-plain ng paliwanag, kailangan lang po nating sampalatayanan. Amen? Ngayon, ang tanong ko po sa inyo rito, sino po dito yung gustong makatiyak, yung hindi pa nakakatiyak? Kung ikaw sa buhay mo, hindi mo pa natanggap si Jesus Christ at gusto mong tanggapin siya, ngayon na po yung oras na pwede mong matanggap yun. Sino rito? Baka meron pang hindi. Kung meron hindi, huwag kayo maya. Alam niyo ba kung bakit? Anytime pwede kayong mawala sa mundo. At ang matindi, pag nawala kayo sa mundo, nawala sa inyo si Kristo. Sorry to tell you, wala na kayong katapusan doon sa eternal lake of fire. Sino po rito? Yung gustong makatiyak na hindi pa nakakatiyak, taas nyo kamay nyo, huwag kayong mahiya. Kasi alam nyo, this is your opportunity. Sino po yung nais tanggapin ng Panginoon sa kanyang buhay sa oras na ito? Sabi po ng aklat ng Revelation chapter 3 verse 20, pakibasa kapatid. Makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya. At kakain kasalo siya at siya'y kasalo ko. Alam niyo po, sa nakapakinig po ng aral ng mensahe po ng Ebanghelyo ngayon, kung naunawaan niyo po yung sinasabi ng salita ng Diyos, alam niyo, ngayon po, Panginoon, nasa labas ng pintuan ng puso niyo yan, kumakatok yan. Kung bibigyan niyo ng pagkakataong papasukin siya sa oras na ito, ang pangako niya, sasama siyang makikisalo sa buhay mo. Magiging part siya ng life mo. At yun po yung patunay na ikaw ay nabibilang sa kanyang kaharian. Kung tatanggapin mo sa oras na ito ang Panginoon, sabi ng salita niya, John 3:18, ang sino mang sumasampalataya ay hindi hinahatulan. Subalit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na sapagkat siya ay hindi sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya ngayon po sa oras na ito, kung nais po nating tiyakin yung pangalawang buhay natin, ito na po yung perfect time mga kapatid. Huwag na po tayong magpatultik-tultik pa. Huwag na nating papagmatigasin pa yung loob natin, sabi ng salita. This is the right time for us para matiyak natin ang pagtungo natin sa karya ng Diyos. Meron po ba bago tayo mag-end po ng ating pong ano? Wala? O ibig sabihin lahat na dito safe na. Yan ang problema. Nahiya lang. Ha? Nahiya lang. Baka may nahiya lang. Ha? Balik ka rin kayo tanong? Sinilitas natin kasi. Talagang inano ko, tinakot ka no? O ito sabi ng pastor niya dito eh. O, kung sakali na kayo ay mawawala na sa mundong ito, mamamatay na, at haharap kayo sa Panginoon, nakakatiyak na po ba kayo na kayo pupunta sa karyan niya? Sino po yung gusto dito na tiyakin na kapag namatay siya, doon siya pupunta sa karyan ng Diyos, sa kamay? Yung iba po kasi, tumanggap na po kasi karamihan dito, alam ko eh. Nais nyo? Sige, sige. Huwag kayong matakot. Sige, alam nyo kung bakit? Maaring hindi nyo alam ang bukas. Ang bukas, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa atin. Yung magkaroon tayo ng tiyak na kalagayan ang pinakamahalaga. O pati si Papa mo, pupunta rin sa harap yan, mukha yata ka.
O, tara, dito kayong dalawa. Nahihiya kayo. Sige, kapit kayo. Sige, tara. Tara. Pwede mo ba tumatay tayo na? Sige, kapatid. Okay, tayo tayo.